Kasama natin si Ma'am Cel Ocampo ng Inspired Learning Tours. At ngayon, pag-uusapan natin yung ating upcoming tour, Ma'am, Yes sa po. Vietnam. Opo, excited na excited po kami dahil first time po natin pupunta sa Vietnam after nung 3 tours natin sa Thailand. Opo. Ito po ay mangyayari sa Dalat, Dalat City, Vietnam sa January 24 to 27. To 27. Opo. Ma'am, bakit ba't naisip natin na mag-Vietnam tayo this time? Opo. Ang unang-una pong dahilan ay sa Dalat po, makikita yung talagang very advanced greenhouse technology. Napakalayo na po ng Dalat pagdating sa technology na to. Actually, dahil po dito, ang Dalat po ang #1 producer ng vegetables and cut flowers in entire Vietnam. Ganun na po sila ka-advance. So, sa tour po na to, magkakaroon po tayo ng chance na makapunta sa mga farm kung saan ginagamit itong technology na to. Yung mga participants po, maaari nilang makita kung paano ginagawa ito from the concept to the choosing the proper plants, yung proper varieties. Makikita rin po nila yung automation ng irrigation or iba pang aspect ng greenhouse. Nandito rin po yung mga technology na wala pa dito sa Pilipinas. Wala pa. Katulad po ng beneficial insects. May mga farms po tayo na pupuntahan kung saan wala na po silang ginagamit na pesticide, fully organic. At ang ginagamit po nila na pesticide ay yung mga insects din. Siguro nabasa na po natin, narinig na natin gumagamit ng ladybugs, panglaban sa aphids. Yung isa pong farm na pupuntahan natin, yun lang ang ginagamit nila. Okay. Kaya very exciting po talaga. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Okay, ma'am, nanggaling tayo ng Thailand. Okay, yung 3 tours, no, nakita ng mga participants natin na somehow may, di ba, medyo may advance sila compared sa atin. Now, doon sa Vietnam naman, ano yung comparison natin, Vietnam, Thailand, Thailand, Philippines, Thailand, Vietnam? Paano, asan tayo? Pagdating po sa greenhouse technology, medyo malayo tayo. Sobrang layo talaga. Sobrang layo po. Kaya kasama rin natin si Sir Mike Caballes na siya, sa Pilipinas po talagang pinopromote niya ito, yung tinatawag niya na smart farming technology. Kasi pagka may greenhouse ka, sigurado yung harvest mo dahil hindi siya affected ng weather, may control ka. So dito po sa Pilipinas parang nagsisimula pa lang tayo. Kaya napakaganda po na kung may mga farmers na gusto mag-invest dito, sana makita na muna nila yung standard ng greenhouse technology. Kasi talagang from the concept hanggang dun sa harvest, yung post-harvest at saka packaging, yun po yung makikita natin sa Vietnam. Talagang comprehensive po pagdating sa greenhouse technology. Okay, si Sir Mike, di ba, nandyan sila sa industry na yan. Si Sir Mike kasama natin. Kasama po natin. Kasama ba siya sa nag-conceptualize itong Kinonsult po natin siya. Kinonsult po natin siya para makasigurado tayo na ang pupuntahan po nating farm
ay makikita natin yung mga bagay na kailangan nating makita para matutunan natin talaga yung technology. Yung mga best talaga. Best po, yung mga standard. At saka benchmarking po ito para dun sa mga gumagamit na ng technology. Kasi meron na pong gumagamit sa bandang Tagaytay, Baguio, lalo na po dun sa medyo malamig na areas. Actually, perfect nga po siya dun sa mga provinces na medyo malamig ang weather kasi ang dalat po ay parang Baguio o Upland. Cordillera o po, upland siya. Pero sobrang productive po nung city at yung neighboring towns niya pa. Talagang nag-invest na siya. Kamusta ma'am? Can you give us an idea? Gaano kadami? Gaano kalaki yung land area na converted into greenhouses dito sa dalat? Hindi ko po alam yung number, sir. Pero nung nag-ocular po kami doon, pagka po kahit doon pag nagbiyahe po kayo sa dalat at doon sa neighboring cities, makikita nyo po tabi-tabi sila. Puro greenhouse? Puro greenhouse po yun. Actually, from the airplane pa lang po, pag pababa na siya, pag nakita mo siya looking down, puro greenhouse na po yung makikita ninyo. Ganun na po kalaki yung technology sa Vietnam, sa dalat specifically. Yan ang maganda kina Ma'am Sel kasi before the actual tour, talagang pinupuntahan nyo, no? Opo. Nag-ocular kayo. Ocular po kami. Curate po namin siya talaga. Pinipili namin yung perfect farm na makakatulong sa atin. Yun pong mga naka-experience na ng mga tours, ng Inspired Learning Tours, talagang masasabi natin na busog na busog ka. Talagang every minute gusto nyo isulit talaga, Ma'am Sel. Opo, totoo po yun. Kasi sayang din po kung hindi natin ma-maximize yung pupuntahan natin, medyo malayo sa atin. So pinipili po namin talaga yung the best farm na pwede nating gamitin na model at benchmarking at inspiration, sir. Yun yung habol natin talaga. Pero nasabi niyo po yung busog. Talagang busog po tayo doon sa Vietnamese food. Okay. So expect nyo na rin po yung mga banh mi, yung pho, spring rolls. We will make sure na mag-i-enjoy nyo rin yung ating Vietnamese meals doon. Sige, Ma'am Sel, pwede mo bang i-discuss yung details nung mga scope nung pag-aaralan natin sa Vietnam? Opo. Pagdating po sa greenhouse technology, sisimulan po natin siya talaga sa simula, from the concept. Kaya meron po tayong expert ng galing sa Philippines, si Mike. Sir So Mike. magbibigay po siya ng parang explanation, gano'n na ba tayo ano ng involvement natin sa greenhouse technology sa Pilipinas. At may counterpart po siya na Vietnamese expert naman. I-explain po nila sa atin bakit mas maganda po na pumasok sa greenhouse technology. Ito po yung sinasabi nila na very important factor sa food security. Kasi nasisiguro po yung harvest natin. Hindi siya dependent sa bagyo, sa ulan. Controlled po kasi pag may tent, may greenhouse, controlled po yung product. So, meron kang siguradong harvest, hindi yung nakikipagsapalaran ka. Yun po yung isang napaka-importanting factor dun. Tapos pag-aaralan na rin po natin the technical side of doing it. Anong klaseng tent ba yung kailangan mo? Kailangan mo ba ng automation? Dapat ba may aircon yung tent mo? Depende kasi yun sa variety o sa plants opo, na gusto mong ilagay. So lahat po yun pag-aaralan natin. Pati po yung mga varieties, halimbawa, varieties ng lettuce. Ano yung varieties ng tomatoes or pepper na gusto niyo dapat magamit niyo doon. Pati po yung kanina na-mention ko yung beneficial insects. Kung talagang gusto niyo po ng 100% organic kayo, insects na po yung panlaban ninyo sa aphids and other pests na pwedeng makasira ng halaman. Insection inside the greenhouse. Yes, opo. Nakakatuwa po yung pupuntahan nating isang farm, nakakabili ka ng isang packets of aphidius, yung tawag nila, yung kumakain ng aphids. Bibili ka po ng ganon, tapos i-release mo sa farm. Papakita po nila yon kung paano yon.
Yun, doon po excited kami kasi wala pa dito talaga nun sa Pilipinas. Philippines, oo. Kasi sa US po nakakabili ka na rin sa Amazon ng 1 packet of ladybugs. Dito wala pa. Wala pa At talaga. marami po sa narinig namin sa mga nag-greenhouse na dito sa Pilipinas, medyo challenge din yung post-harvest. Paano mo ba yan i-imbak? Ang ganda na nung harvest mo, pero paano mo yan i-imbak? At paano mo yan ipapackage? Pati po yun, kikita Like, natin doon. anong example nga, ma'am? Anong ginagawa nila dun sa post-harvest? Yung isa po nating farm na pupuntahan, may malaki po siyang post-harvest facilities. Nandun po meron silang cold areas. Meron din silang areas na binabalot na lang yung mga vegetables. Tapos meron na pong kumukuha doon. Isang planta po siya talaga. Isang malaking facility siya na very comprehensive. So, saan ang bagsak ng produkto na yan? Supermarket, palengke? Local po. Ang dalat po kasi siya na yung number 1 na producer ng vegetables sa buong Vietnam. So, pati buong Vietnam po, nagsusupply Dadali sila. nila sa buong At Vietnam. excess po sila kasi, kaya nag-e-export na po sila. Doon, sir, lahat ng klase ng pepper, available po sa kanila. Actually, nagre-research po sila to create other kinds of peppers. Depende po sa, kung gusto niyo mas matamis, mas maanghang. May food taste ba yan? Meron po. Meron po. Meron. Meron po. Titikman po natin lahat ng varieties ng tomatoes at saka peppers pagdating natin doon. Naalala ko tuloy doon sa sa durian farm na may taste test na lahat ng variety nila. Ako nandun ako sa harap. Gusto kong tingnan lahat. Gusto mo bang mag-buffet tayo ng peppers? At tomato buffet? Pwede din. Okay, ma'am. Anything else about the greenhouse before tayo pumunta sa coffee? Opo. Yung greenhouse po talagang excited kami na makita nila yon. Dahil parang first time din po ng mga farms na pupuntahan natin na papapasukin yung mga foreign tourists para makita yung kanilang farm. May iba po doon, meron ding aspect ng agritourism, kahit yung mga greenhouse. Maganda rin po yun makita ng mga gustong pumasok sa greenhouse technology na farmers dito sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin pagka naka-greenhouse technology yung ginagamit mo, wala na yung agritourism aspect. Hindi po. Sa Vietnam, mukhang na-perfect na nila yun. So, makaka-experience po tayong mag-harvest tayo ng tomatoes, even cut flowers. Or Cut flowers din. Meron po. Ang cut flowers sila naka-greenhouse din. Naka-greenhouse din po. So, malaki yung cut flower industry nila? Sila din po ang number 1 Sila sa rin Vietnam. ang number 1. Okay. Yes. Kaya that's how they describe Dalat, the city of vegetables and flowers. And flowers. At nag-export din sila. ng Nag-export flowers. din po sila. Okay. Bakit kaya, ma'am? Bakit you think bakit naging advanced ang greenhouse technology sa Dalat or sa Vietnam? Ang explanation po sa amin ng aming expert doon, parang meron pong mga foreign investors din na nagsimula doon. Kasi number 1 po siguro yung weather. Yung weather nila na malamig dahil nasa highlands sila. Maganda po talagang dun magsimula. Kaya excited po ako sana dun sa mga nasa Baguio or sa malalamig na areas natin sa Pilipinas. Yung mga farmers sa Tagaytay or sa bandang Bukidnon. Opo, Bukidnon. Pwede rin sa Kapatagan, Yes, kina Benzon. sa Benzon. Ayan. Sana po, makapunta sila doon para makapag-benchmark at saka makita nila yung mga model farms na pwede nilang gamitin sa sarili nilang area. Kasi sir, kahit yung expert natin na nasa Vietnam, yung ating agriculturist expert sa Vietnam, sabi niya, yung presyo nila doon, yung harvest nila ng magagandang gulay sa Dalat, mas excited siya sa Pilipinas kasi na times 5 yung presyo dito. Mas mahal dito. Mas mahal dito. Kaya sabi niya, our farmers would be very happy to sell their products in the Philippines.
Kasi siguro sa kanila, ang taas na ng supply, so bumababa na yung yes, presyo. Pero sa Pilipinas, sabi niya, when he checked, it's 5 times higher. Higher. So yung mga peppers na napoproduce po nila sa dalat, pag dito nyo po, kasi may ilan-ilan na gumagawa sa Pilipinas, times 5 po ang presyo natin. So it's really something to look into. Lalo na po siguro yung kahit yung mga local government na nandito sa malilamig na area, sana makita nila kasi napakagandang model po para sa kanila. Okay, doon sa ano naman, okay, coffee. Sikat ang coffee ng Vietnam. Opo. Kaya sabi namin, hindi pwedeng walang coffee kasi pupunta tayo sa Vietnam. Sa ngayon po kasi, Vietnam is now the number 2 Coffee producer Yes, in after the world. Brazil, in the world. Ganun na po sila kasi kalaki pagdating sa coffee production. At napakasaya namin kasi sir, yung nakita namin na coffee farm na pupuntahan natin, ang nagmamanage po ay second generation na. Okay. Pero yung parents nila, sila yung nag-introduce ng proper coffee farming in Dalat. Okay. So, marami po silang farmers na tinuruan kung paano yung proper way. Sa ngayon po, meron na silang tinutulungan na 10,000 coffee farmers dun lang sa area nila. Pero they're also engaged in other areas in Vietnam, hindi lang po sa Dalat. So, ganoon na po sila kalaki at supplier po sila ng Nestle sa ngayon. So, malaki po yung project ng Nestle doon sa Dalat. At yung farm po nila na napakaganda, actually it has a breathtaking view. Talagang napakaganda niya kasi meron siyang falls, meron siyang mountains, yun yung view nung kanyang farm. So, parang 2 years ago nung pandemic, nagtayo po sila ng coffee shop doon sa coffee farm nila. So, makikita nyo po yung, kapag ka nag-tour po tayo doon, makikita nyo hindi lang yung coffee farm, yung farm mismo, makikita nyo rin po kung paano nila in-integrate ng maganda ang agritourism. So, from touring the farm itself, pati yung picking ng beans, perfect po kasi yung time na punta natin. Pula po ang mga beans na ready for harvest pagpunta natin doon. So, papakita po nila pati yung paano mag-brew. So, yung buong process po, ipapakita nila sa atin hanggang makagawa tayo ng coffee. Opo. At alam niyo naman ang Vietnam, actually, siguro one of the few countries na wala yung very popular coffee shop. Meron na yata isa. Kasi very protective din po sila sa sarili nilang coffee culture. May sariling culture ang Vietnam when it comes to coffee. Na-mention mo yung agritourism. At di ba, dito sa Pilipinas, ang dami talagang farm owners na gustong i-convert yung mga farm nila into agritourism. So, perfect ba ito for benchmarking? Yun, sir. Kaya talagang pinili namin yung mga farms na naka-integrate yung agritourism. Katulad nga nung na-mention ko na coffee farm. Kasi talagang perfect yung combination nila doon. Pero aside from this, sir, dito makikita nila sa mga farms na pwede kang kumita. Aside from your harvest, kikita ka rin sa tourism. At napakasarap pong puntahan yung Dalat, lalo na sa panahon na to, sa January. Kasi yun po yung time na full bloom ang mga bulaklak. Ang bango nun. Ang bango po. Sa sobrang ganda nung Dalat City, sir, kahit yung island sa kalye, ang nakatanim po doon ay mga roses. Tapos sa roadside may nakatanim na lavender na pwedeng, actually bumababa lang yung mga tao doon, magpipicture. Sabi nila sa January mas maraming bulaklak. Kasi talagang full bloom ang Dalat. Meron po tayong pupuntahan na isang garden na malaki po siya, if you remember nung note. Malaki din siya, pero wala pong mga dinosaurs. Yung tipong ano ba, tipong pag nakita mo, kagaya nung nude siya, kita mo parang napanga ka na lang, grabe. Ganon po Ganon siya. na naman. Opo, ganon po siya. Wow. Pero talagang nakafocus po siya sa landscape gardens.
Yun po yung sabi nga namin, pagpunta natin doon, kailangan naka-ready yung OOTD mo kasi talagang picturean na Picturean talaga. Opo. At saka doon sa Dalat, sir, kasi if you remember sa Baguio may Burnham, di ba po? Para po silang may ganun din. Sa gitna ng city, meron pong man-made Lake. river, man-made lake. Oo. Pero yun po, mas malaki siya, tapos napapalagiran po siya ng gardens na open to the public. Dadalawin din po natin. Ayan. Diyan nakaka-excite talaga. Opo. Okay, Ma'am Sel, paano? Opo. Pwede po ba silang humabol? Kaya pa? Opo, meron pa pong mga ilang slots. Konti na lang. Opo, medyo paubos na rin po, kaya yung mga nagpapa-reserve, may mga nagpapa-reserve pa rin po kasi, pero mapaprioritize po natin yung mga tuloy-tuloy po yung registration and sa payment. So, mag-message lang po kayo sa Inspired Learning Tours sa Facebook page namin, or you can call 0917-506-6876 para po matulungan namin kayo sa registration. Ayan. Kasama po natin ngayon si Sir Buddy at ang kanyang team. At saka si Sir Mike Caballes. Yes, kasama rin po natin si Sir Mike para i-guide din tayo kung ano ba yung mga... Kaya po kami nagsasama ng expert para masabi po sa amin, masabi sa atin, ma-explain sa atin ano yung applicable sa atin. sa Pilipinas. Tama. Ito yung magandang gawin sa atin. Ito yung medyo malabong magawa natin to. So, kaya gusto po namin may kasamang Filipino agriculturist expert din. Malaking bagay na kasama si Sir Mike kasi pag nakinig ka talaga sa kanya, maintindihan mo talaga ng lahat ng detalye ng ng pagtatanim ng halaman. Ganun sa kagaling. Oo. Kaya ano po, kahit si Sir Mike, excited din siya dito kasi pinupush niya po talaga na parang para sa Pilipinas na parating nagsasuffer sa bagyo. Oo. Na may mga farmers tayo na nagtanim, walang ma-harvest kasi tinamaan ng bagyo. Ito po yung isang possible solution. Kaya sana kahit yung mga government, yung local government, tignan nila to para makatulong po talaga sa farmers and eventually sa mga constituents nila para yung food security, meron po tayong siguradong kakainin. May siguradong harvest yung mga farmers. Okay. Anything else, ma'am? May mensahe ka ba sa mga audience natin? Magdala po silang pan-shopping, sir. Pang-shopping? Kasi ang ganda po ng night market ng Dalat. Opo. Mas mura pa dun pagka namili ka ng... Marami po kasing factories na nandoon din sa Vietnam. So, may mga brands po na available sa night market nila. So, mag-i-enjoy po sila doon. At kasama po natin si Sir Buddy and his team dito sa tour na to. Hindi lang po para mag-cover. Siya po ay ating speaker for one very important topic. Yung nauna yung topic nun, sir, parang yung social media in your farm. No? Yeah, using social media, promoting your farm, parang ganyan. Pero ngayon, level up na, sir. Oo. Mas konting in-depth. Pag-aaralan mo ngayon yung social media mo, paano yun nag-work, ano yung mga strategies, para mo interpret yung data, para magamit mo talaga doon sa decision making, paano mo ipopromote yung iyong farm. Kasi sayang din yung mga numbers, no, sir? Kahit ako nakikita ko yan sa Facebook, sa YouTube, pero hindi ko alam paano gamitin. Napaka-importante na. Sa abot ng aking makakaya base sa aking experience. Siyempre. Number 1. 1 million, sir. At dahil dyan. Ma'am, di ba, may pa-contest tayo. Ayan, i-announce na natin yan na gagawa lang sila ng video, 1-minute video, at i-explain lang nila bakit sila yung pipiliin natin na isasama sa Vietnam na all expense paid. Yan, courtesy yan ng NutriHydro at syempre ang Inspired Learning Tours at ng Agribusiness. Oo, sir. Ibig sabihin, yung lahat ng mga minention natin na pwede nating makita sa Dalat, pwede nilang ma-experience yun ng free. Ng free. Imagine mo. Free yun.
dahil sa agribusiness at saka Nutri-Hydro. Salamat po. At saka sir, magbibigay daw si Beth ng 2 million. 2 million. 2 million sa winner. 2 million dong po. Magkano yun? 2 million na dong. Compute na lang nila. At I'm sure maraming mabibili yan sa Vietnam. Opo, marami. Maraming na din mabibili yan. Para pocket money ng ating winner, bibigay natin. Para pagpunta natin sa night market, So meron aside siya. from libre lahat, Yes meron pa siyang po. pocket money. Opo, bibigyan natin Nice siyang naman. pocket money. Opo. Para masaya din yung celebration natin ng 1 million subscriber. At meron tayong isang farmer na madadala sa dalat. Napakalaking ano nun, sir, kasi alam ko hindi lang siya yung matututo doon, kundi yung mga kaibigan niya ring farmers or kung member siya ng association, i-share niya yung technology na matututunan niya. Pangarap natin yun, sir, na makapagdala talaga ng farmer, Filipino farmer for free. Sana sa susunod mas marami pa tayo. Mas marami. madala. Ayan. So pag nag-join ko kayo talagang may experience nyo yung ma'am sa lahat ng tour natin, no? Ang sasaya, yung Opo. yung mga participants talagang Naging nagbe-blend, magkakabarkada na, no? At nagkakaroon ng reunion after, no? Magiging reunion nga po itong Vietnam for some of the participants from the other tours. Masasama po sila ulit dito. So, Okay, masaya Ma'am Sel, yan. maraming salamat po. Maraming salamat po ulit, Sir Buddy. Sana po maka-join kayo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.